Sabi nila ay wala ring ibang pinapangarap ang mga anak kung hindi ang makabawi sa kanilang mga magulang. Pero minsan mo na rin bang naisip na maaari mo silang makalimutan alang-alang sa iyong sarili? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Eliza. Anak, sigurado ka bang wala ka nang nakalimutang gamit bago ka umalis? Nag-aalalang tanong ni Aling Teresa sa kanyang anak. Opo, Nay. Sinigurado ko na po kagabi na wala po akong makakalimutan. Matagal ko na pong pinaghandaan ang araw na ito para sa inyo ni Tatay. Nakangiting tugon ni Eliza na kampante ng umalis para sa kanyang entrance exam sa isang prestigyosong universidad. Buong bakasyon ang kanyang ginugol sa pag-aaral para sa espesyal na pagkakataong ito. Kapag pumasa nga kasi siya sa eksaminasyon na ito, ay wala nang aalalahanin pa ang kanyang mga magulang tungkol sa matrikula at matutupad na nga rin ang kanyang mga pangarap na maging isang doktor. Magdala ka ng maraming pagkain. Baka magutom ka doon, anak. Sabat naman ng kanyang ama na si Mang Felipe. Nahalata rin ng kaba sa kanyang muka. Nay, Tay, bakit parang kayo pa ang mas kinakabahan kaysa sa akin? Ako naman po ang mag-e-exam eh. Biro ni Eliza sa kanyang mga magulang. Pilit na pinapawi ang kaba ng mga ito. Nasisiguro ko po sa sarili ko na kayang-kaya ko po ito. Kaya wag na po kayo mag-alala. Kakayanin ko po ito. Pasensya ka na, anak. Hindi lang kami kinakabahan. Kung hindi sobrang proud din kami sa'yo. Ilang hakbang na lang, makakatapos ka na. Nangingilid ang luha ni Teresa habang sinasalubong ang yakap ni Eliza. Nay, hindi po ako makakarating sa ganitong punto kung hindi po dahil sa inyo ni Tatay. Konting tiis na lang po. Makakabawi rin ako sa inyo. Maipaparanas ko rin po sa inyo ang pangarap nating buhay. Maraming salamat talaga, anak, ha. Napakswerte namin sa iyo. Sabi ni Mang Felipe na hindi nga rin maitago ang pagmamalaki sa kanyang muka. Sobrang proud nga nila sa kanilang anak na si Eliza. Hindi maiwasang mapangiti ni Eliza habang iniisip ang mga mapagmahal niyang mga magulang. Bagamat simple lamang ang kanilang buhay at pareho nagtitinda sa palengke ang kanyang ama at ina, na itataguyod pa nga rin siya ng mga ito sa kanyang pag-aaral. Bilang nag-iisang anak, nasa kanya ang buong atensyon ng kanyang mga magulang. Bagay na kinaiinggitan ng kanyang kaklaseng si Bea. Uy, Eliza, buti ka pa talaga, no? Napakamaasikaso ng mga magulang mo. Ako kasi, kahit noong bata pa lang ako, hindi ko naranasan na ipaghanda ng pagkain para sa eskwela. Wika ni Bea. Halatang mayroong bahid na inggit sa kanyang boses. Bakit naman hindi? Nasaan ba mga magulang mo? Mas lalong lumungkot ang mga mata ni Bea. Nasa abroad kasi si Papa. Si Mama naman, palaging abala sa mga gawaing bahay at pag-aalaga sa mga nakababata kong kapatid. Kaya nararamdaman ko talaga parang wala na silang pakialam sa akin. Ikaw talaga, Bea, oh. Intindihin mo na lang sila. Ako kasi, nag-iisang anak lang ako. Kaya nasa akin talaga ang atensyon nila Mama at Papa. Minsan nga, parang elementary pa lang ako dahil palagi nila akong hinahatid sundo. Paliwanag pa ni Eliza. Kaya nga naiinggit ako sa iyo eh. Kung ganyan lang sana ang support ang nakukuha ko, sigurado ako, maipapasa ko rin ang entrance exam ko. Marahang tinapik ni Eliza ang balikat ng kaklase niyang si Bea. Bea, magtiwala ka lang sa sarili mo. Alam kong pareho tayong makakapasa. Kaya natin to. Talagang ibinuhos nga ni Eliza ang lahat ng kanyang mga kaalaman
para nga maipasa ang entrance exam. At makalipas nga ang isang linggo, lumabas na nga ang resulta ng entrance exam. At isa nga siya sa mga pinalad na pumasa. Sa sobrang tuwa niya, hindi na nga niya hinintay ang mga magulang at agad nga silang pinuntahan sa palengke. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit, narinig na nga rin niya ang usapan ng mga ito kasama ang ibang tindera. Naku, napakswerte mo naman kumari. Napakatalinong bata ni Eliza. Siguradong siya na talaga ang mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Masayang sambit ni Aling Mirna. Manang-manang siya sa akin, kaya matalino. Pagmamalaki ni Aling Teresa na may halong biro. Pero matanong ko lang kumare, ayos lang ba sa inyong mag-asawa na malayo ang papasukan niyang universidad? Sa tanong na ito ng kanilang kumare, biglang napawi ang ngiti sa mukha ni Aling Teresa at tila mayroong bumigat sa kanyang kalooban. Pero bago pa nga rin tuluyang lumungkot ang kanyang nanay, mabilis na lumapit si Eliza at sumagot sa tanong. Opo naman Aling Mirna, pangarap po namin na makapag-aral ako sa isang mamahaling universidad. Kaya ako nga po ipinasa ang exam eh. Alam ko po, susuportahan ako nila mama at papa. Di ba po? Puno ng kumpiyansang tanong ni Eliza sa kanyang mga magulang. Hindi kaagad nakasagot si Aling Teresa. Tila nagdadalawang isip. Pero kaagad din namang sumingit ang kanyang amang si Mang Felipe na hindi magkamayaw sa sobrang tuwa. Oo naman anak, susuportahan ka namin. Sabay lingon sa mga kaibigan. Mga kumpare, pasado ang anak ko. Pagmamalaking sigaw pa nga niya na nakapukaw ng atensyon ng mga tao sa palengke. Kaliwat ka ng papuri ang natanggap ni Eliza. Kaya mas lalong lumakas ang kanyang loob na pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Subalit noong sila'y makauwi na sa kanilang bahay, pansin pa nga rin ni Eliza ang pananahimik ng kanyang nanay. Hindi mapalagay si Aling Teresa, kaya noong mapansin nga ito ni Eliza, kaagad niyang nilapitan ang kanyang nanay at mahinahong tinanong, Nay, may problema po ba? Kanina po kayong walang imig sa palengke. Napansin ko po, parang malungkot ka. Maging si Mang Felipe ay napansin ang pagiging matamlay ng kanyang asawa. Teresa, may masakit ba sa'yo? Kung gusto mo dito ko na lamang sa bahay at magpahinga. Ako na ang bahalang mag-asikaso ng mga paninda nating gulay sa palengke. Nag-aalalang alok ni Mang Felipe. Wala to. Hindi naman masakit ang katawan ko. Marami lang akong iniisip. Pagod na sagot ni Aling Teresa. Tulad po ng ano, Nay? Bakit parang hindi po kayo nagsasabi sa amin ni tatay? At bakit po mukhang hindi kayo masaya na pumasa po ako? Di ba po gustong gusto niyo naman na maging doktor ako? Pangarap po natin yun, di ba? Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Aling Teresa bago hinarap ang kanyang mag-ama. Masayang-masaya naman ako anak. Kaya lamang, sa tuwing iniisip ko na hindi ka na namin makakasama dito sa bahay ng tatay mo, hindi ko maiwasang mag-alala. Ito ang unang beses na mapapalayo ka sa amin. At hindi talaga ako sanay na uuwi ako galing trabaho na hindi ka namin makikita dito sa bahay. Mamimiss kita anak. Mamimiss ka namin. Mahigpit na hinawakan ni Eliza ang kamay ng kanyang mga magulang. Nay, mahirap din naman po para sa akin na mawalay sa inyo ni tatay. Pareho lamang po tayo magsasakripisyo. Ganito po talaga para sa pangarap natin. Kaya po natin to. Tsaka pwede nyo rin naman po akong puntahan doon kapag wala akong klase eh. Tama ang anak natin Teresa. Dapat ngayon pa lang, sinasanay mo na ang sarili mo na hindi sa lahat ng pagkakataon nasa poder natin ang anak natin.
Malaki na ang anak natin at marunong na rin siyang magdesisyon para sa sarili niya. Magtiwala tayo sa kanya. Kaya yan ng anak natin. Pagsuporta muli ni Mang Felipe sa kanilang anak. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Tay, mas lalo ko pong dodoblihin ang pag-aaral ko. At pangako rin po, hindi po ako magiging sakit sa ulo sa inyo. Pagpapagaan ng loob ni Alyssa sa kanyang mga magulang. Kung ganun, wala na akong ibang magagawa kung hindi ibigay din ng buong suporta ko sa iyo, anak. Basta ipangako mo lamang sa amin, ha? Huwag na huwag mong kakalimutan ang lahat ng ipagbibili namin sa iyo. Dahil para din naman yun sa ikabubuti mo. Alagaan mo ang sarili mo. Huwag kang magpapabaya doon. Masayang niyakap ni Alyssa ang kanyang nanay matapos niyang marinig ang mga salitang yun. Opo naman, Nay. Makakaasa po kayo. Natupad nga ang pangarap ni Alyssa na makapag-aral sa isang prestiyosong universidad. Subalit, kahit ibinuhos nga niya ang kanyang buong oras at atensyon sa pag-aaral, nahihirapan pa nga siya makipagsabayan sa kanyang mga kaklase. Bukod sa matatalino ang mga ito, hindi nga sila nag-aalala sa mga gastusin dahil galing nga sila sa mga mayayamang pamilya. Samantalang siya naman, nahihiya nga siyang magsabi sa kanyang mga magulang na hindi sapat ang kanyang scholarship. Ang mga pangangailangan niya ay mas malaki pa nga kaysa sa isang buwang kita ng kanyang mga magulang sa palengke. Habang nag-iisip nga siya kung saan kukunin ang kakulangang pera, hindi niya namalayang may isang lalaking biglang lumapit sa kanya. Habang nasa parking nga kasi siya, ay talagang tulala lamang itong si Alyssa sa lalim ng kanyang iniisip. Miss, may problema ka ba? Kanina pa kasi kita napapansin. Tulalang-tulala ka. Tanong nga sa kanya ng binata. Hindi umimik si Alyssa at tiningnan nga niya ito ng matalim. Bigla niyang naalala ang mahigpit na bilin ng kanyang mga magulang na huwag siyang makikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Bunga ng matinding pagkapahiya. Napakamot na nga lamang sa kanyang ulo ang binata. Pasensya ka na kung bigla akong lumapit. Hindi pa nga pala tayo magkakilala. Ako nga pala si Gab. Pareho tayo ng kurso, kaya madalas na rin kita nakikita sa universidad. Matapos itong sabihin ni Gab, kaagad na niligpit ni Alyssa ang kanyang mga libro. Pasensya ka na rin, pero wala sa isip ko ang makipagkilala sa ibang tao. Malamig niyang sagot at mabilis na umalis. Subalit sa kabila ng lahat ng pagtataboy na ginagawa niya, parang aso pa nga rin ang binatang si Gab na bumubuntot sa kanya. Umamin nga rin ito na matagal na nga itong may pagtingin sa kanya. Simula nga rin noong araw na ito, hindi na nga siya nito tinigilan hanggang siniligawan na nga rin siya nito. Kahit na madalas nga niya itong hindi pinapansin at kinakausap, pilit pa nga rin sa kanyang bumubuntot ang binatang si Gab. Hanggang sa isang araw, sa pangungulit nga sa kanya ng binatang si Gab, naramdaman na nga lamang ni Alyssa na parang nahuhulog na nga rin ang loob niya kay Gab. Nakita nga rin kasi niya na mabuting tao itong si Gab. Palagi nga siya nitong sinasamahan sa lahat ng kanyang mga lakad. At kung nagugutom rin siya, ibinibigyan nga rin siya nito ng pagkain. Kung nalulungkot nga rin siya, pinapasaya nga rin siya ng binata. Gab, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Masyado nang nauubos ang oras mo sa akin. Nahihiyang sabi ni Alyssa habang nakatingin sa mga pagkaing dala ni Gab. Malawak namang ngumiti sa kanya ang kanyang manliligaw. Ayoko lang naman kasi na nakikita ka nalilipasan ng gutom. Tsaka sabi sa akin ng kasama mo sa dormitory, kagabi ka pa raw kasi hindi kumakain. Naubusin ka na naman ba ng allowance mo? Puno ng pagmamalasakit ang boses ni Gab.
Nahihiyang nagbaba ng tingin si Eliza. Wala siyang lakas ng loob na tingnan sa mata ang kanyang manliligaw. Dahil ilang beses na nga rin siya nakatanggap ng tulong mula dito. Hindi pa kasi nagpapadala sa akin si nanay. Tag-ulan kasi ngayon. Baka matumal na naman ang benta sa palengke. Ayoko rin naman na magsabi na sa kanila. Kung hindi mo tatanggapin ang tulong ko, mas lalo ka lang magugutom, Eliza. Huwag ka nang mahiya sa akin. Gustong gusto talaga kita. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Ayoko lang din kasi naisipin mo na pinagsasamantalahan ko ang nararamdaman mo para sa akin. Tsaka marami pa namang ibang babae dyan na kasing yaman mo. Maganda rin. Hindi ka pa ba napapagod sa sitwasyon ko, Gab? Tingnan mo naman. Kung ikukumpara mo ako sa kanila, walang wala ako. Literal, walang wala ang pamilya namin. Nakangiting umiling ang binata at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Eliza. Matagal ko na namang sinabi sa iyo, Eliza, na seryoso talaga ako sa nararamdaman ko sa iyo. Kung bibigyan mo lamang ako ng pagkakataon na maging nobyo mo, ibibigay ko sa iyo lahat ng pangangailangan mo. Hindi ka na rin mahihirapan pang mag-isip kung saan ka kukuha ng panggastos mo sa pag-aaral. Dahil nandito ako. Tutulungan kita. Pangako yan. Hindi na nga napigilan pa ni Eliza ang kanyang sarili na mapaiyak. Noong mapagtanto niya kung gaano nga siya kaswerte dahil nakilala niya ang binatang si Gab. At dahil malalim rin naman ang pagtingin niya sa binata, hindi na nga rin siya nagdalawang isip pa na sagutin ito. Naging lihim sa mga magulang niya ang kanilang relasyon dahil sigurado nga siya na kapag nalaman nila ito, magagalit nga sila sa kanya. Simula nga rin noon, naging masaya nga si Eliza sa piling ni Gab dahil katulad ng ipinangako nito sa kanya, hindi nga siya nito pinapabayaan. Ibinibigay nito ang lahat ng kanyang pangangailangan. Kabilang na nga doon ang kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Pati na rin mga bagong damit at mga material na bagay ay binibigay sa kanya ni Gab. Dinadala nga rin siya nito sa mamahaling restaurant. Magmula noong makilala niya si Gab, hindi na nga niya naranasan pa ang mamroblema sa pinansyal at magutom. Isang araw, habang naghahanda nga siya sa magiging date nila ng kanyang nobyo, kinausap nga siya ng kanyang kaibigang si Bea. May exam tayo bukas Sigurado ka ba? Aalis ka ngayon? Paano ka naman makakapag-review? Hindi man lang kinabahan si Eliza sa tanong ng kanyang kaibigan. Salip, nakuha pa nga niyang umiti. Espesyal ang araw na ito. Birthday ngayon ni Gab. Kaya pupunta ako sa mansyon nila. Dahil ipapakilala niya rin ako sa mga magulang niya. Mamayang gabi na lang siguro ako mag-review pagka uwi ko. Aba, Eliza, sigurado ka ba talaga dyan? May halong pagkagulat ang boses ni Bea. Ibang-iba ka na talaga. Simula noong naging kayo ng nobyo mong si Gab. Bigla rin namang kumunot ang noo ni Eliza. Anong ibig mong sabihin? Dati kasi, Eliza, sobrang tutok mo sa pag-aaral. Buong araw ka rin review kapag mayroon tayong exam. Samantala ngayon, naging madalas na ang paglabas mo. Alam na ba ng mga magulang mo ang tungkol sa relasyon nyo? Saglit na natigilan si Eliza. Ngunit sa tuwing sumasagi sa kanyang isip na baka dumating sa punto na maghiwalay sila ni Gab kapag nalaman ito ng kanyang mga magulang. Kaya gusto na nga lamang niya itong panatilihing sikreto. Hindi naman nila malalaman kung hindi ka magsusumbong, Bea. Hayaan mo na lamang ako na maging masaya dahil wala naman akong ginagawang mali. Sagot niya
at pagkatapos ay umalis na rin sa kanilang dormitoryo. Sa kabilang banda, patuloy pa nga rin namumroblema ang mag-asawang sila Aling Teresa at Mang Felipe kung saan nga sila kukuha ng mga gastusin sa kanilang bahay at sa mga pinagkakautangan nila. Noong tumungtong na nga kasi ang anak nilang si Alyssa sa kolehiyo, madalas na nga silang nangihiram ng pera sa mga katrabaho nila sa palengke. Dala na rin ng pagkagipit. Sigurado ka bang hindi muna tayo magpapadala ng pera sa anak natin ngayong buwan? Paano na lang, Felipe, kung kailangan siya ng pambayad sa mga gastusin niya at hindi siya nakakain ng maayos? Nag-aalalang tanong ni Aling Teresa sa kanyang asawa. Walang araw na hindi niya iniisip ang kanyang anak. Gustuhin man niyang puntahan siya doon linggo-linggo, hindi nga rin niya yun magawa. Dahil maging sa pamasahe ay kinukulang nga rin sila. Ayaw niya rin namang maabala sa pag-aaral ang kanilang anak kapag nalaman niya na kapos na nga sila sa pera. Ayos lang naman siguro yun, Teresa. Nakalimutan mo na ba kung anong sinabi sa atin ng anak natin noong isang linggo? Marami pa daw siyang panggastos doon at hindi siya naubusan ng pagkain. Sa ngayon, kalusugan mo muna ang alalahanin mo dahil nasa maayos na kalagayan naman ang anak natin. Pagpapagaan ni Mang Felipe sa loob ng kanyang asawa. Pero hindi pa nga rin mapalagay ang loob ni Aling Teresa. Hindi mo man lang ba naisip na baka nagsisinungaling lang ang anak natin para hindi tayo mag-alala sa kanya? Paano na lang kung hindi talaga sapat ang scholarship niya at araw-araw siya nagugutom doon? Patuloy pa nga rin pag-aalala ni Aling Teresa. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Kung meron nagugutom at hindi kumakain ng maayos, ikaw yun, Teresa. Kagabi pang walang laman ng tiyan mo. Paano naman ako gaganahan, Felipe? Sobra na ako nag-aalala para sa anak natin. Tama lang din naman na 1 o 2 beses lamang tayo kumain sa isang araw. Yung gagastusin natin sa pagkain, ipadala na lamang natin kay Alyssa. Sige, Teresa, huwag ka na mag-alala. Rarakit ako ng ibang trabaho para makapag-ipon tayo ng pamasahe at mabisita natin ang anak natin ngayong linggo. Umuwi ka na ng maaga ngayon para magpahinga. Hanggang gabi ako magtitinda dito. Pagsasakripisyo naman ni Mang Felipe. Habang matindi ang pag-aalala ng mag-asawa, sobrang saya naman ni Alyssa kasama ang mayamang pamilya ng nobyo niyang si Gab. Napakaraming masasarap na pagkain ang nakahain. Gustong-gusto nga rin siya ng pamilya ng kanyang nobyo at sobrang tuwa ng mga ito sa kanya. Inaregaluhan nga rin siya ng mga ito ng mamahaling gamit. Napakabait mo namang bata, iha. Sigurado ako, napakabait din ng mga magulang mo dahil maganda ang pagpapalaki nila sa'yo. Kung gusto mo, iha, pwede mo silang imbitahan dito minsan. Gusto rin namin silang makilala. Sambit ng mga magulang ni Gab. Bigla namang bumilis ang tibok ng puso ni Alyssa. Masyado po silang busy sa pagtatrabaho eh. Mabilis niyang isinagot. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. Napakasibag din pala ng mga magulang mo. Ano bang trabaho nila? Natigilan si Alyssa. Hindi naman niya ikinakaya ang kanyang mga magulang. Pero sa tuwing iniisip niya kung gaano kalaki ang agwat ng estado nila sa buhay kumpara sa mga magulang ni Gab, tila nanliliit siya. May-ari ng malaking kumpanya ang pamilya ni Gab. Samantalang ang kanyang mga magulang ay nagtitinda lamang sa palengke. Nag-aalala siya na baka magbago ang tingin sa kanya ng pamilya ni Gab kapag nalaman ng mga ito ang totoong buhay niya. Sa pagkakataong yun, naramdaman ni Gab
ang tensyon ni Eliza. Kaya't mabilis niyang ibinaling sa ibang usapan para iligtas ang kanyang nobya sa sitwasyong ito. Mami, next time na lang po ulit tayo mag-usap-usap. Baka gabihin na po si Eliza sa pag-uwi. Napangiti na nga lamang si Eliza dahil sa suporta ng kanyang nobyo. Buong akala niya makakaligtas na nga siya sa usapan tungkol sa mga magulang niya. Pero noong makasakay na nga sila sa kotse, biglang nagsalita ulit si Gab. Eliza, 5 buwan na ang relasyon natin. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin kayang aminin sa mga magulang mo ang tungkol sa atin? Ang tungkol sa relasyon natin? Mabilis na nag-iwas ng tingin si Eliza. Hindi ako komportable na pag-usapan ang mga ganitong bagay, Gab. Bakit naman hindi, Eliza? Hindi lang naman ng mga magulang ko ang may gustong makilala ang mga magulang mo. Kung hindi pati na rin ako, sinabi mo naman sa akin noon na mabait sila at mapagmahal. Kung totoo ang lahat ng yun, hindi sila mahirapang tanggapin kung anong meron tayo. Tsaka wala naman tayong ginagawang masama eh. Sigurado ako, susuportahan nila ang relasyon na mayroon tayo. Paliwanag ni Gab kay Eliza. Gab, ayoko ma-disappoint sila sa akin. Noon pa man, napakataas na ng tingin nila na matatapos ko ang kurso kong ito. Pati nga mga kapitbahay namin eh. Malaki na rin ang tiwala nila na malayo ang mararating ko. Ang hindi nila alam, pagod na ako sa pag-aaral ko. Pagod na akong mag-aral. Araw-araw akong umiiyak kasi hindi ko na talaga kaya. Kung wala ka nga sa tabi ko, pakiramdam ko, hindi ko nakakayanin ang lahat ng dinadala ko. Natatakot ako para sa atin, Gab. Natatakot ako na baka ikaw lang sisihin nila kung bakit ako nahihirapan. Baka paglayuin nila tayo. Mahal na mahal kita, Gab. At ayokong umalis ka sa tabi ko. Ayokong maghiwalay tayo. Umiiyak na sagot ni Eliza, kaya't mahigpit nga siyang niyakap ni Gab. Huwag ka nang umiyak. Kahit anong mangyari, hindi naman ako aalis sa tabi mo eh. Mahal na mahal din kita, Eliza. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Lahat-lahat gagawin ko at ibibigay sa'yo. Nang dahil sa usapang yun, mas lalong tumibay ang kanilang relasyon. At hindi nga nila maipaliwanag kung gaano nga sila kasaya sa piling ng isa't isa. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, isang araw, hindi nga akalain ni Eliza na dadating pala ang kanyang mga magulang sa lugar kung saan siya nag-aaral. At nahuli nga siya ng mga ito habang kasama si Gab. Anak, mag-usap tayo. Mabigat ang loob na sabi ni Aling Teresa habang masama ang tingin kay Gab. Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Kinakabahang sagot ni Eliza. Ngayon din, uuwi ka kasama namin. Marami kang dapat ipaliwanag. Buo ang desisyon na sambit ni Mang Felipe. Walang ibang nagawa si Eliza nang isama nga siya pabalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Habang nasa biyahe siya, hindi na nga niya kaagad mapigilang umiyak. Dahil ngayon, hindi na nga niya kasama si Gab. Takot na takot siya sa mga posibilidad na mangyari. Noong makarating nga sila sa bahay, kaagad siyang pinaupo ng kanyang mga magulang na ngayon ay gulat na gulat pa nga rin
sa kanilang mga nakita kanina. Anak, kailan pa ito nagsimula? Malumanay na tanong ng kanyang nanay na si Aling Teresa. Nay, mahal na mahal ko po si Gab. Hindi ko po nagawang sabihin ito sa inyo. Dahil natatakot po ako. Natatakot naman saan? Nangako ka sa amin noon na susundin mo ang lahat ng bilin namin ng tatay mo. Matagal na akong naghihinala na may mga nangyayari na hindi mo sinasabi sa amin. Pero mas pinili pa rin namin na magtiwala sa iyo. Anak naman, bakit nagawa mo magsinungaling sa amin? Mahirap bang magpaalam o magsabi man lang sa amin? Nay naman, wala naman po kaming ginagawang masama eh. Malaki na po ako. Kaya bakit kailangan ko pa rin po na ipaalam sa inyo ang lahat ng mga magiging desisyon ko? Pinalaki niyo po ako na matalino. Kaya alam ko po ang pagkakaiba ng tama at mali. Aba anak, parang iba ka na rin ngayon ha. Marunong ka na rin mga tuwiran. Yan ba ang mga nalalaman mo sa pagkakaroon ng nobyo? Yan ba ang mga tinuturo niya sa'yo? Hindi na nga napigilan pa ni Mang Felipe na sumabat sa usapan ng mag-ina. Huwag niyo pong pagsasalitaan ng masama si Gab, Tay. Wala siyang ibang nagawa kung hindi tulungan ako. Kung hindi nga po dahil sa kanya, baka namatay na po ako sa gutom. Baka po matagal na akong tumigil sa pag-aaral. Siya po ang sumasalot sa akin noong mga panahon na nangangailangan ako. Siya ang sumagip sa akin. Siya lang ang tumulong sa akin. Sa sinabing ito ni Eliza, hindi na nga napigilan pa ni Aling Teresa na mapaiyak. Anak naman, bakit hindi ka nagsasabi sa amin? Bakit hindi mo sinabi sa amin? Handa ka naman namin tulungan sa lahat ng pagkakataon. Basta magsabi ka lang. Alam ko naman po, baon na po kayo sa utang. At hindi ko po gusto na dumagdag pa sa problema nyo. Kahit kailan, hindi ka naging problema sa amin anak. Gagawin namin ang lahat para maigapang ang pag-aaral mo. Para sa kinabukasan mo. Kapag nakapagtapos ka, magkakaroon ka ng magandang buhay. Magandang trabaho. At siguradong giginhawa rin ang buhay mo. Sa ngayon anak, huwag mo munang sayangin ang oras mo sa pagkakaroon ng nobyo. Bata ka pa anak. Masyado pang maaga sa pagkakaroon ng relasyon. Kalmadong paliwanag ni Aling Teresa. Yan po ang rason kung bakit hindi ko po sinasabi sa inyo ang totoo. Paulit-ulit niyo pong sinasabi sa akin na mag-aral ako. At maraming naniniwala sa akin. Pero Nay, Tay, pagod na po ako. Buong buhay ko, wala pa akong ibang ginawa kung hindi ang mag-aral ng mabuti at sundin ang lahat ng mga bilin nyo. Pero noong dumating si Gab sa buhay ko, nagbago po ang lahat. Tanggap niya po kung sino at ano ako. Handa niya pong ibigay sa akin ang lahat. Hindi ko na po kailangan na magpakahirap sa buhay. Dahil mayaman siya. Mahigpit na hinawakan ni Felipe ang kamay ng kanilang anak sa pagbabaka sakaling mauunawaan nito ang nais nilang iparating. Anak, makinig kang mabuti. Mahalagang makapagtapos ka ng pag-aaral. Kung talagang mahal ka ng nobyo mo, handa ka niyang hintayin. Hindi niyo kailangan magmadali. Sa ngayon, mas piliin mo muna ang pag-aaral mo dahil yun ang tingin namin na mas makakabuti sa iyo. Tama ang tatay mo anak. Kung noong una pa lang, ipinagtapat mo na sa amin
Ang tungkol sa pakikipagrelasyon mo, mas natulungan ka sana namin. Nakilatising mabuti ang nobyo mo. Hindi naman kami magagalit eh. Pero ngayong malalim na ang relasyon nyo sa isa't isa, alam naman namin, naapektuhan na rin ang pag-aaral mo. Hindi na napigilan pa ni Alyssa ang kanyang sarili at napatayo na nga siya dahil sa matinding galit. Mahal na mahal ko po si Gab. Alin po ba sa mga sinasabi ko ang hindi nyo maintindihan? Paulit-ulit na lamang po kayo. Hindi ko po siya lalayuan. Kahit ano pa ang gawin nyo o sabihin nyo. Masaya po ako sa kanya. At hindi ko na po gustong bumalik pa sa pag-aaral. Kaya pwede po ba? Sa pagkakataong to, ako naman po ang pagbigay nyo. Kayo na lang po palagi eh. Wala nang ibang nagawa pa ang mag-asawa kung hindi ang humagulhol na lamang dahil sa sagot ng nag-iisa nilang anak. Noong una, akala nila na ang pansamantalang pag-alis ni Alyssa sa kanilang puder upang magpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo ang magiging pinakamalungkot na parte sa kanilang buhay. Subalit, mas may sasakit pa pala doon. Dahil kinabukasan lamang, hindi na nga nila nakita pa ang kanilang anak sa kanilang bahay. Tinanong nga nila ang kaklase nitong si Bea. At doon na nga nila nalaman na sumama na pala si Alyssa sa kanyang nobyo. Basta na nga lamang itong umalis na kahit walang isang paalam. Samantala, naging masaya naman ang buhay ni Alyssa kasama ang kanyang nobyo. Hindi na nga sila tumuloy pa sa pag-aaral at nagbakasyon na lamang sa isla na pagmamay-ari ng pamilya ni Gab. Anong bumabagabag sa isip mo? Nagsisisi ka na ba sa desisyon mo na nakipagtanan ka sa akin? Tanong ni Gab noong mapansin na malalim ang iniisip ni Alyssa. Mabilis namang umiling si Alyssa. Hindi. Masaya ako. At walang halong pagsisisi. Napagtanto ko lamang ngayon na napakarami ko palang bagay na hindi nagawa noong bata pa lamang ako. Hanggang sa unti-unti na ako nagdadalaga. Noon kasi, wala akong ibang inaatupag kung hindi ang mag-aral ng mabuti para masuklian ang paghihirap nila nanay at tatay sa akin. Samantala ngayon, nagagawa ko na ang lahat ng mga gusto ko. Nakakapagbakasyon na ako sa iba't ibang lugar. Nakakain ng mga masasarap na pagkain. Nakakabili ng mga magagandang damit. At higit sa lahat, nakakasama na kita na walang pumipigil sa atin. Hindi iniisip ang iba. Napangiti na nga lamang sila sa isa't isa dahil sa sinabi ni Alyssa. Bukod sa kanilang pagmamahalan, mas naging masagana nga rin ang kanilang buhay. Magkatulong nga silang nagpalago ng negosyong ibinigay ng pamilya ni Gab. Doon nila ibinuhos ang kanilang buong atensyon. Lumipas ang 5 taon, nagkaroon nga rin sila ng 2 anak. Kaya't mas naging masaya pa nga ang kanilang pamilya. Malayong malayo na nga talaga ang buhay ni Alyssa kumpara noon. Dahil ngayon, hindi na nga niya kailangan pang mag-isip kung saan sila kukuha ng pera. Kahit anong hilingin niya, mabilis nga niya itong nabibili dahil sa yamang tinatamasa nila ngayon. Pero isang araw nga, noong bumisita si Alyssa sa bagong branch ng kanilang negosyo sa palengke, isang matandang lalaki ang mabilis na nakaagaw ng kanyang atensyon. Napakapayat nga kasi nito at nahihirapan na nga rin maglakad. Subalit nagtatrabaho pa nga rin ito bilang isang kargador. Hindi niya maiwasang maging emosyonal habang nakatitig dito. Awang-awa siya kung gaano nga ito kapawis at hingal na hingal sa pagod. Madam, bakit po kayo nakatitig sa matandang yun? Gusto niyo po ba siyang kunin bilang trabahador natin dito? Tanong sa kanya ng manager sa kanyang negosyo na si Anya.
Kilala mo ba siya? Kanino ko ba siya tinitingnan? Parang pamilyar siya sa akin. Nauutal na sagot ni Eliza dahil sa matinding bugso ng kanyang damdamin. Nako madam, kilalang kilala ko po siya. Siya po si Mang Felipe. Kahit na matanda na po siya, masasabi ko po na isa po siya sa mga pinakamasipag na trabahador dito sa palengke. Madaling araw pa lamang po, nandito na yun para magtrabaho. Madalas nga rin po, 10:00 na rin po ng gabi kung umuwi siya dahil sa sobrang pagbabanat ng buto. Sinasabi ko nga po sa kanya, magpahinga na lamang siya sa bahay dahil sobrang tanda na rin niya. Pero ang sagot niya po, wala raw po siyang ibang aasahan. Siya na lang daw po ang nag-aalaga sa asawa niya na mayroong sakit. Nakakaawa nga po talaga ang kalagayan ng matandang yan. Sa puntong ito, biglang nanlamig si Eliza sa kanyang mga nalaman. Hanggang sa doon nga rin niya napagtanto na ang matandang ito ay maaaring ito nga ang kanyang tatay. Nasaan yung negosyo nila noon? Hindi ba may pwesto sila dito sa palengke? Teka madam, kilala niyo rin po siya? Yun nga po nakakalungkot na pangyayari eh. Sa pagkakaalam ko po, walang awa daw po silang itinaboy sa kanilang pwesto. Dahil sa dami ng kanilang pinagkakautangan. Marami rin po ang galit sa kanila dito. Dahil hanggang ngayon daw po, hindi pa rin sila nakakabayad. Kaya minsan nga po, nagtatrabaho na lang siya ng libre dito. Kaya nakakaawa talaga ang matandang yan. Matapos na marinig ang mga salitang yun, doon na tuluyang bumuhos ang mga luha na kanina pa nga pinipigilan ni Eliza. Hindi na nga siya nakatiis pa. Kaya't nilapitan niya ang matandang ito na nakaupo sa bangketa at nagpapahinga. Kaagad niya itong inabutan ng tubig. Tay. Walang tigil sa pag-iyak na sambit ni Eliza. Bagamat napakahabang taon na nga rin na nagkawalay, mabilis nga rin siya nakilala ng kanyang ama na si Mang Felipe. Noong una, akala nga nito, iguni-guni lamang niya ang kanyang nakikita dahil nakakaramdam nga rin siya ng pagkahilo. Subalit noong mahawakan niya ang kamay nito, doon na rin tuluyang napaiyak ang matandang si Mang Felipe. Mabilis niyang niyakap ang kanyang anak. Bit-bit ang matinding pangungulila noon na kanyang daladala. Anak, ikaw ba talaga yan? Hindi ba ito gunagini? Hindi ba ito panaginip? Nagbalikan anak. Kamusta ka na? Pasensya ka na ha. Nadumihan ko pa ata mga damit mo. Sobrang ganda pa naman. Ang ganda mo pa rin anak. Sobrang namiss kita. Namiss ka namin. Sobrang bigat sa pakiramdam ni Eliza sa pagkakataong ito. Dahil habang nagpapakasasya siya sa yaman, hirap na hirap naman ang kanyang mga magulang. Tay, ayos lang po ako. Ako nga po dapat ang mga musta sa inyo. Kamusta na po kayo? Kumain na po ba kayo? Nakangiting sumagot si Felipe. Ayos lamang ako anak. Busog pa ako. At ito, malakas pa naman ang pangangatawan ko. Nasaan na po si nanay? Gusto ko po siya makita. Sorry po talaga tay. Sorry po sa mga pagkakamali ko. Sorry po sa kasalanan ko. Gusto ko pong bumawi sa lahat ng mga pagkakamali ko sa inyo. Sa lahat ng pagkukulang ko. Sa halip na ipagtabo yan, mahigpit lang na hinawakan ni Mang Felipe
ang kamay ng kanyang anak. Halika anak, at dadalhin kita sa bahay. Sigurado, matutuwa talaga ang nanay mo kapag nakita ka niya. Mabigat ang loob ni Eliza habang unti-unti naging pamilyar sa kanya ang daan patungo sa kanilang tahanan kung saan siya lumaki noon. Ang bawat takbang ay nagdadala ng mga alaala. Mga araw noon na hinahatid pa siya ng kanyang mga magulang sa eskwela. Ang mga panahon na walang sawang pinaghahanda pa siya ng kanyang nanay ng kanyang mga baon. At ang maalaga nilang kamay sa tuwing siya ay mayroong sakit. Bawat alaala ay parang tumutusok sa kanyang puso. Nagpapaalala ng simple pagmamahal na minsan ay hindi niya lubos na pinahalagahan. Pagdating sa kanilang lumang tahanan, isang bigat ang bumagsak sa dibdib ni Eliza. Ang dati nilang masayang tahanan ay tila mas naghihirap. Napansin niya ang mga kalumaan ng bahay. Ang mga pader na tila humihingi ng pintura. Ang bubong na mayroong mga tagas. At ang mga sira-sira nilang mga gamit. Nakita niya rin ang kanyang nanay na si Aling Teresa na nakaupo sa isang kahoy at kumakanta pa nga habang nananahi. Nanay? Bulong ni Eliza sa kanyang sarili. Anak, matanda na ang nanay mo. Kaya't makakalimutan na rin talaga siya. Yang mga tinatahi niya ngayon, para sa iyo yan. Dahil hindi na nga niya naaalala kung ano na ang edad mo ngayon. Para sa kanya, bata ka pa rin na tinatahian niya ng mga paborito mong damit. Pero huwag kang mag-alala. Kahit na mahina na ang memorya niya, kahit kailan, hindi ka naman nawawala sa isipan niya. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Eliza noong magtama ang kanilang paningin ng kanyang nanay. O anak, nandito ka na pala. Halika, isukat mo ang bagong damit na tinahi ko para sa iyo. Sigurado ako, magugustuhan mo ang lahat ng ito. Tuwang-tuwang sabi ni Aling Teresa. Nay, patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Anak, bakit ka umiiyak? May umaway ba sa'yo sa eskwelahan? Hindi ba't ang mahigpit na bili namin sa'yo ng tatay mo? Kapag mayroong nang-aapi sa'yo, sasabihin mo kaagad sa amin ng tatay mo. Opo, Nay. Pasensya na po kung hindi po ako sumunod sa bilin niyo. Huwag ka nang umiyak, anak. Hindi namin gusto ng tatay mo sa tuwing nalulungkot ka. Mahal na mahal ka namin. Pagpapatahan ni Aling Teresa sa kanya. Tama ang nanay mo, anak. Masayang masaya kami na bumalik ka na sa amin. Sana lamang huwag ka nang umalis dahil gustong gusto ka naming makasama. Huwag mo ring iisipin na may sama kami ng loob sa iyo dahil sa lahat naman nangyari noon. Palagi mong tatandaan na bukas ang ating bahay para sa iyo at palagi ka naming tatanggapin. Mahigpit na niyakap ni Eliza ang kanyang mga magulang na matagal nga rin niyang hindi nakita at nakasama sa mahabang panahon. Pinapangako ko po sa inyo ni tatay na babawi po ako sa inyo. Aalagaan ko po kayong dalawa at hindi ko na po hahayaan na maghirap pa kayo. Mahal na mahal ko rin po kayo. Nay, Tay. Magmula noong araw na yun, kinupkup na nga ni Eliza ang kanyang mga magulang at dinila sila sa kanilang mansyon. Sinigurado niya na maayos ang kanilang kalusugan at nakakain na nga sila ng tama. Ipinakilala nga rin niya ang kanyang mga anak at asawa
at unti-unting nabuo ang isang masayang pamilya. Ipinatingin na nga rin ni Eliza ang kanyang nanay sa mga espesyalista para tuloy na nga rin itong gumaling. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging malinaw kay Eliza ang mga aral ng kanyang nakaraan. Napagtanto niyang kahit gaano pa kalalim ang mga pagkakamaling nagawa niya, wala talaga makakahigit sa pagmamahal ng isang magulang. Tinatanggap ka nila sa lahat ng pagkakataon. Sa mga panahong ikaw ay nagkamali, nasaktan o naligaw ng landas. Para sa kanila, anuman ang mangyari ay anak ka pa rin nila. Palaging mayroong puwang ang pagmamahal at pagpapatawad sa kanilang puso. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Eliza. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hanggat nakikita o nakakasama pa natin ang ating mga magulang, ay huwag natin silang papabayaan. Dahil maaaring dumating nga rin sa punto na kung iiwanan natin sila, ay ito ang maging malaking pagsisisi sa ating buhay. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.